Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahibbatu fillah, alhamdulillah la zilna an natahaddasa fi qissati ajmalul qissah wa a'zamul qissah allati sara biha at-tarikh. Lianna nahnu al-muslimuna la nastati'u an nafuza fi hadhihi al-hayat illa bisunnati wa tariqah التي جاءت به هذا الرسول الأمين الصادق الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن في أواخر هذه القصة التي إن شاء الله أريدكم أن تشاركوا معنا وهيا بنا نؤمن ساعة. My dear brothers in Islam, alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that He bestowed on us. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us an opportunity and chance for us to come in a gathering like this, where we gather together because we want to increase our knowledge and at the same time to increase our faith. There is no best place on earth except the place where the people gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to cultivate knowledge and to teach themselves and to remind themselves about the reality in the life of this world. Alhamdulillah, we are still in the discussion of the story of the best story that it will give us more information, enlighten our life, because our success in this world depends on what this prophet hath brought to us. Yes, there is no success in this world except we should follow the ways of this prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. At ngayon, sa mga sandaling ito, nalalapit na magtapos o magwawakas ang mga kaganapan na nasimulan natin tungkol sa kwento ng mahal nating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapaniwalaan kasi natin, mga kapatid, at ito yung totoo, ang lahat may simula at may hangganan. Parang kailan lang tayo nagsimula noon sa episode 1 kay Propeta Muhammad at ngayon ay nasa episode 12 na yata tayo ngayon, inshallah, sa 12. Tapos sa next week, inshallah, kung may oras pa tayo at buhay pa tayo, ay kukwento natin ang tungkol sa mga asawa ni Propeta Muhammad, ang 12 mga naging asawa niya, para makilala natin ano yung mga katangian nila, ano yung kanilang mga pag-uugali, bakit sila ay napangasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bago tayo magtapos doon sa ang kamatayan o paglisan ni Propeta Muhammad sa mundong ito. Ngayon, sa mga sandaling ito ay kukunin natin ang mga sa ikalabing-walo at ikalabing-siyam ng Hijri. I'm sorry, nung nakaraan linggo ay ikapito at ikasyam taon ng Hijri. Ngayon, sa ikasyam at ikasampu ng Hijri. Ibig sabihin, sa ikasyam na taon at 10 taon ang Hijri o ang paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay dumating sa Madina. Ano yung mga kaganapan, ano yung mga nakuha natin doon. Ang lahat may resulta. Kung bakit nangyari yun, merong effect. Alam niyo yung minsan sa science, sa pag-aralan ba natin? Cause and effect. Nakuha niyo? Naalala niyo yun? O absent kayo noon nung tinuro ng teacher ninyo? Cause and effect.
May dahilan at may epekto. Ang dahilan, noong si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, noong last week na ating na-discuss doon sa pagpasok nila sa Makkah. Napasok na nila ang Makkah. Tama, Khalid? Naalala mo yun, bro? Nung napasok na nila ang Makkah, hindi na mapigilan ang pagdaragasa, ano ba tawag doon? O pagpasok o pagdami ng tao na pumasok sa Islam. Dito rin bumaba ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Pag dumating na nga ang إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, ang tagumpay, ang pagiging malaya o naging natagumpay na ang Islam, lumakas na ang Islam, dumami na ang Islam, makikita mo ang mga tao na nagsisipasukan ng marami. Nangyari yun sa Fathul Makkah. Sa pagpasok nila sa Makkah, ang bawat tribo at ang bawat tao, dumami ang mga pumasok sa Islam. Hindi na mapigilan. Wara'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makikita mo ang mga tao na pumapasok sa relihiyon ng Allah at tumataliman na nagsasumamo at nagsasabi, Muhammad, kasama kami sa inyo. Kami ay pumasok na sa Islam. Hindi dahil kayo ay nanalo, ngunit ito ay natuklasan namin na ito ang totoong relihiyon. So, naging effect, yun yung cause niya at naging effect niya ay dito sa ikasyam na taon, itong pag-uusapan natin hanggang sa ikasampung taon, 2 taon na pag-uusapan natin sa mga isang oras o maikling oras na ito, ay dito na dumating ang pagdami na patuloy na pagdaragasa o pagpasok ng mga tao sa Islam. So, dito sa ikasyam na taon, kukunin natin dito ay ang Ghazwatul Tabuk. Ang labanan sa Tabuk. Pangalawa, Fadihul al-Munafiqin. Yung pagtuklas at nakilala ang iskandal na ginawa ng mga munafik, ang mga mapagkunwari. Tumanggap na daw sila sa Islam, kasapi na sila ng Islam, pero mga mapagkunwari. Hindi totoo ang kanilang paniniwala. Dito rin ipinag-utos ni Propeta Muhammad ang mga munafikun na gumawa sila ng masjid. Saan? Sa Madina na malapit sa Masjid Quba. Awalong masjid fil Islam, the first masjid ever built in Islam, Masjid Quba. Gumawa ang mga munafikun ng masjid na itong masjid na ginawa nila ay pinasunog at pinasira ni Propeta Muhammad. Sandali lang, huwag kayo masyaduhan. May masjid pala na sinunog at sinira sa buhay ni Propeta Muhammad. Diba masjid dapat alagaan niya? Kung anong nangyari, tutungayan natin mamaya. Tinawag kasi yun na hadamu masjidud dirar. Yung pagsira sa masjid na yun, na mas ginawa siya, pero pinag-utos mismo ni Propeta Muhammad, dahil siyempre hindi gagawin ni Propeta Muhammad kung hindi manggagaling sa langit mula sa kanyang tagapaglikha. Dito rin nangyari ang bidayatul intisharul Islam fi kulli jaziratil Arab. Nabuksan na rito ang pagpasok ng Islam sa mga lapit bayan o bansa ng Jaziratul Arabiya. Ang Yaman, ang Sham, ang Misr, ang Lubnan, yan, ganyan, yung mga ito, ang Sham, kung paano sila nagsipasok sa Islam. Dahil gumaganap ng Islam, hindi na mapigilan ang pagdami at paglakas ng Islam, pero ganun pa man, bakit may mga munafik? Hindi ko alam. Ngayon nga, mayroon din mga munafik. Di ba? O kung noon meron, sim-sim, sawa-sawa. Hanggang ngayon, hindi yan mawawala. Hindi lahat ng anak mo, na turuan mo, lahat sila okay. May makikita na susuway sa'yo. Tama? Okay, so yun yung, dito rin naganap kasi yung pag-hajj ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa ikasyam taon ng Hijri. So ibig sabihin, sa time ni Propeta Muhammad,
hindi siya nag-hajj doon sa ikasyam. Pinauna niya si Abu Bakr as-Siddiq at nagtagumpay sila sa ikasampu ng taon ng hijra. Dito nag-hajj si Propeta Muhammad. Kaya tutunghayan din natin dito sa ikasampung taon ng hijra ay ang Hujjatul Wida. Ito yung huling tagubilin o mensahe ni Propeta Muhammad noong siya ay nag-khutbah. The farewell message of the Prophet Muhammad na ito ay nangyari sa Mount Uraina sa Arafah. Ano yung khutbatul wida? Ano yung napapalood doon? Dito rin kasi bumaba yung ayat na sinasabi na ayat na huling ayat sa Quran na ibinaba. At ito yung patungkol sa pagkakumpleto ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Suratul Maidah. Bumaba itong talata na ito na sinabi ng Allah sa araw na ito ay akin nang ginanap ang inyong relihiyon. O Muhammad, kinumpleto ko na ito at ako ay naging pabor o naging malugod sa pagkumpleto nito para sa inyo, para isabuhay ito. At nung ito ay bumaba, nagtiyakan si Omar, si Abu Bakr Siddiq dahil ang naintindihan nila, tapos na ang relihiyon. Tapos na ang Islam at mamamaalam na si Propeta Muhammad. Kasi wala nang pakay dito sa mundo. Nakumpleto na niya. Ikaw, pag nakumpleto mo ang pakay mo dito sa mundo, o anuman, pag oras na itinakda, mamamatay ka talaga. So, dito rin ay naganap ang isa sa mga hindi makalimutan sa tarikhul Islam, na kung saan si Propeta Muhammad ay ipinadala niya si Mu'adh ibn Jabal. Si Mu'adh ibn Jabal sa Yaman. Bilang amir, itinalaga niya na bilang amir doon sa Yaman. Ano ang itinuro niya? Ano ang unang gaganapin at gagawin niya? Tunghayan natin. Kukunin natin dito mga kapatid sa ikasyam ng taon ng Hijri ay ang Ghazwatut Tabuk. Subhanallah. Nung kanina, binabasa ko Sheikh Ali, sa buong buhay ni Propeta Muhammad nung siya ay dumating ng Madina, walang tigil ang kanyang pakikipaglaban. Sa isang taon, 2 o 3 beses nakikipaglaban. Hanggat sa ito, sa ikasampung taon, kasi sa darating na ika-11 taon ng Hijri, namayapa na si Propeta Muhammad. Hanggat dito sa mga huling araw na ito, ay patuloy ang pakikipaglaban. Anong aral doon? Aral! Natikman nga itong kape na ito na sinabi mong lumamig na. Bismillah. Mapait ang kape. Anong aral doon? Bakit patuloy na nakikipaglaban si Propeta Muhammad? Samantalang kompleto na at nandyan na at marami ng Islam. Ha? Para? Alam nyo, may nagsabi sa mga pantas, kung meron pa sanang gagawin na pang-anim na haligi ng Islam, ang jihad. Pero wala. Hindi yun. Kasi sapat na yung 5. Kasi kung titignan mo, yung jihad na yan, ay napapaloob na yan sa 5 haligi. Pero ang pinakapunot dulo na aral doon, mga kapatid, li'i kalimatillah. Isipin nyo, kung wala ang pakikipaglaban sa Islam, tumatahimik na lang tayo. Paslangin tayo ng mga kalaban ng Islam. Ibubuhit natin, ibibigay natin ang buhay natin. Okay lang, mamatay na tayo, paraiso, okay lang, sige, tanggapin natin, magtimpi, magsabar. Yun lang ba yun? Hindi bro. Kasi, dapat lang na ang manatili ay ang katotohanan sa kamalian at kabaluktutan. Dapat lang tanggapin nila o hindi, panatilihin ang pakikibaka, pakikipaglaban sa sino yung kumakalaban sa Islam.
Ayaw niyong kalabanin ng Islam, ayaw namin kayong kalabanin. Walang problema. Pero mananatili ang aral sa Islam na isa sa buhay namin, na nandyan yung pag-unawa, respeto sa inyo, na maski hindi kayo nag-Muslim, noche balachi, none of our business. Ay nyo maniwala, kasi sa inyo, buhay nyo yan. Walang sapilitan. Pero wag nyo siraan ng Islam. Wag nyo siraan ng mga Muslim. Wag nyo tanggalan ng karapatan ng mga Muslim na mamuhay, na isabuhay ang kanilang relihiyong Islam, na ito ang dapat manatili sa mundong ito. Na ito ang dapat sa kalupaan na ito, ang paggawa ng kabutihan. Ang syariah ng Allah ang siyang dapat manatili. Pero kung ayaw niyo tumanggap, wala problema. Hindi namin kayo pinipilit. Walang sapilitan sa relihiyon. Pero respetuhin nyo kami, igalang nyo kami, igagalang namin kayo. Hindi namin kayo kailanman na hindi naniniwala sa Islam na kami mismo ang kikitil sa inyo, tatanggalin ang inyong karapatan o ang inyong mga yaman o ang inyong buhay. Bawal kasi yan sa Islam. Napaslangin ng kahit sino. Sa Muslim, sa Kristiyano at sa Hudyo, hindi bawal na makipaglaban. Pero pag oras na kinakailangan, galing ito mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Permission to fight is given to the believers because they were being oppressed by the unbelievers. They will continue oppress the Muslims. So what we will do? We will just say, okay, you kill us? No. Ipaglaban. Kung ipinapaglaban mo ang lupa mo, na lupa lang yan, ayaw ipaglaban yung mismo na kaligtasan mo, yung mismo relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun si Propeta Muhammad. Hindi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yantaqimu liintiqami li nafsihi, walakin idha kana fi qadiyatil Islam, yaqumu biha. Kailanman si Propeta hindi siya naghiganti dahil para sa sarili niya. Dahil ang kanyang sarili ay natanggalan ng karapatan. Pero kung ang Islam, ang karapatan ng Allah, ang relihiyon ng Islam, ang siyang tatanggalan ng karapatan, doon itataya ni Propeta Muhammad ang kanyang buhay para sa Allah. At yan tayo bilang Muslim. Nakikipaglaban para sa Allah. Hindi dahil sa posisyon. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa paghihiganti sa sinong namatay sa mga pamilya mo. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Ghazwatul Tabuk ay nangyari ito sa ikasyam ng Hijri. Tagtuyot, tag-init. Na napakahirap sa mga panahon na yun ang nangyari. Napabalita na ang Byzantine sa Roma na siyang makapangyarihan sa oras na yun na kalaban ng mga Muslim, na lumalakas din ang puwersa ng mga kamusliman, ay lulusubin nila ang Jaziratul Arab. Lulusubin nila ang Madina. Lulusubin nila dahil mayroon na silang mga kunayban o mayroon na silang mga kapili kasama, palibhasa, ang nagkakasama-sama ay ang pare-parehas ng amoy. May mga munafik, may mga Hudyo na nandoon sa Madina, na mga traidor, may mga Quraysh na kumakalaban pa rin patuloy sa mga Muslim. Although kukunti lamang sila, pero ang mga Byzantine sa Roma, marami at lulusog sila ng Jaziratul Arab wa khasatan fi Madina. Ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinipon niya. Hinipon o linipon? Anong tama? Hinipon. O tama pala yun. Hinipon niya o linipon. Sim-sim sa asawa. Pares pala yung Tagalog. Hinipon niya, linipon niya. Sa Bisaya, unsa to bay? Gitipon niya tanan. Sa Murano na tinimo iyan siran lamang. Ang 30,000 na mga kamusliman. Sipin nyo, dumami na, lumakas na ang mga Muslim sa Madina. 30,000 na mga kamusliman ay tinipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paghahanda sa paglusog ng mga Romano na nagmula sa Byzantine. Roman Empire, malakas sila.
More than 100,000. Ilan? 100,000 o mahigit o 200,000 ang lakas ng mga sundalo ng mga Byzantine na parating papunta ng Madina para lusubin ang mga Muslim, para puksain ang Islam, para kitilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta, annahu rajulun mujahid. Mujahid si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinaghandaan niya, bago dumating yan, handain natin. Pumunta tayo, isipin yung mga kapatid. Tag-inid, walang yung tagtuyo, nahirapan sila. Mula Madina, pumunta sila ng Tabuk. Madina to Tabuk, abutin ka ng mga 700-600 kilometers. More or less, hanggang 900. Kasi mula rito, sa Riyadh, papunta doon is 1,000 kilometers. Mas malayo rito. Pero pagdating mo na sa Madina, ganun lang yun. 400, 500 kilometers. Sa Ula kasi, malapit lang yun, mga 300 kilometers. Pero sa Tabuk yun. So more or less 600 kilometers nilakad nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga kabayo at ang mga kamelyo at sila ilumusob para, anong aral doon mga kapatid? Para bago dumating ang kalaban, hindi nila mapasukan ang Madina. Kasi ang Madina, yun ang sentro ng Islam noon. Doon na lumalakas. So pag napasok nila ang Madina, mawawala ng lakas ang mga kamusliman. So bago sila dumating ng Madina, unahan natin sila. Bawalan natin sila na bago sila makapasok doon. Katulad ngayon, na kung anong pinaghahanda ng gobyerno o kahit dyan labanan, huwag ka lang pumasok sa palasyo o sa teritoryo. Kumbaga sa Malacanang, pero grabe sa atin. Sa Malacanang, doon mismo sa Minjola, ang lapit-lapit na yung mga nagraralista, ang lapit-lapit lang doon. Pero ang punto doon, bro, ay yung proteksyonan ang kapangyarihan ng isang hari. Pero sa labanan na ito, sa paghahanda ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang emperador ng Roma, nung narinig nila ito na si Heracl, na dumating ang mga Muslim sa Tabuk, natakot sila. Nangamba sila. Sabi nila, khalas, mafiro, huwag tayong pumasok. Yung plano natin, nalulusubin ang mga Muslim, ngayon wala na. Nawala na yan sa plano ko. Yung iba, nawala ng lakas, sabi nila, wala rin pala tayong magawa. So yung iba, nag-Muslim. Pumasok na. Yung iba, nanatili pa rin. Ang punto dito sa Ghazwatul Tabuk ay dito ay hindi natuloy ang inaasahan na malaking labanan dahil hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, tignan nyo. Isa sa mga ibinigay kay Propeta Muhammad na 5 na hindi ipinagkaloob sa iba sa lahat ng mga propeta. Isa dito ay ang marinig pa lang ang pangalan ni Propeta Muhammad o lakas ng mga kamuslim, ang mga puso, isipan ng mga kalaban ng Islam, natatakot na sila. Lakas. Oo, lakas. Paglalakbay lang yun, bro. Narinig na nila na dumating doon yung mga Muslim, natakot na sila. Isa yan sa ipinagkaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nung nangyari yun, nagsilabasan na doon yung mga munafik, yung mga mapagkunwari. Dito rin kasi lumabas yung mga tatlo sa mga Muslim na gusto nilang pumunta sa Tabuk para makipaglaban. Pero sabi ni Propeta Muhammad, wala na, tapos na, at hindi na kayo makakasama. Nag-iyakan ng kanilang mga mata sa gusto nilang makasama. Pero yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo, yung mga tao, at yun ang aral dun sa Islam, mga kapatid. Hindi mo nagawa ang iniisip mong mabuti, pero yung gantimpala ng mabuti na gagawin mo ay matatamo mo na. Makukuha mo na ang gantimpala maski hindi mo nagawa dahil ang nakita ng Allah ay ang pagkadalisay ng puso mo. Dito nangyari ito, yung hadith na kung saan nagsiyakan ng mga sahaba na gustong makipaglaban, hindi sila natuloy, pero ang gantimpala nila ay nakuha dahil na doon sa pagkadalisay ng puso. Bottom line, ngayon sa ating mga kamusliman, gusto mo mag-hajj, hindi ka nakapag-hajj, hindi natuloy, yung pera mo nagkulang, o anong nangyari sa'yo, inshallah naisulat na, nakasama ka sa bibigyan ng gantimpala ng hajj dahil sa
magandang intention mo. Allahu Akbar. Ustad, kasama na ba dyan yung gusto mong tumulong sa mga kababaihan na mag-asawa ng 2, 3, 4, hindi nagkaroon, hindi natuloy. So, mayroon akong reward? Hoy! Tahimik kayong tumatawa. Ha? Oo! May kagsipala. Bisang dili natuloy. Noong sa di ay, importante, ang intention mo ay maganda. Di ba? Pero kung hindi natuloy, hindi kadar ng Allah, alhamdulillah, inshallah, meron ka pa rin kagsipala. Anong aral doon mga kapatid? Ang pagbabasihan ay ang sa puso. Mag-iingat tayo. Kung ang puso mo, ang intention mo ay gagawa ng kasalanan, pero yung kasalanan na yun ay hindi mo natuloy, dumating si Abdurauf. Sabi niya, bro, alika nga dito, meron akong niluto doon na biko. Oh, napunta ka doon. Tapos hindi natuloy yung kasalanan na gagawin mo. Sabi mo, sayang, dumating pa kasi ito eh. Nakakain tuloy ako ng biko tapos hindi natuloy. Naisulat na ikaw ay gumawa ng kasalanan pag hindi mo binago ang intention mo. Kasi kung hindi pala nakahadlang yun, gagawin mo yung kasalanan. At ganun din ang kabutihan, kapatid. So, ang pagbabasyan ay ang puso. Naglabasan dito yung mga munafik. Nung umalis si propeta sa Ghazwat Tabuk at bumalik na sila sa Madina, nagtipon ang mga munafik. Sinong mga munafik? Na sila ay gumawa ng masjid. Subhanallah. Isa sa ito ay si Aduwullah. Ismuhu Abu Amir Rahib. Si Abu Amir Rahib, isa sa mga munafik na kung saan siya ay nagsabi sa mga kalaban ng mga kasama ng mga Quraysh na hindi naniniwala sa Islam, sabi nila, huwag kayong mag-alala. Dahil pagdating ni Muhammad, isa sa plano ko, kasama ang aking mga sundalo, ay kikitilin at papaslangin si Muhammad. So bago dumating sila, gumawa na sila ng masjid na may malapit sa Masjid Quba. Ginawa nila ang masjid na ito dahil may mga layunin. Layunin nila para kung ano yung plano nila sa Islam kay Muhammad at sa mga kamusliman, mapagkunwari na may mga pumupunta doon na mga Muslim, nalalaman nila, naririnig nila anong sikreto, anong mga nangyayari, yun pala nandoon sila dahil yun ang kanilang pakay. Pangalawa, dahil dito sa masjid na ito at tinawag na Masjidud Dirar, Didul Islam al-Munafiqun, dahil isa sa kanilang mga layunin dito ay hindi para sa pagsamba sa Allah, sa masjid na yun. Kunyari, magsamba tayo, nagtitipon-tipon tayo. Pero ang paggawa ng masjid na yun ay hindi para sa Allah, ngunit para lamang matuklasan ano ang ginagawa ng mga Muslim. Ano ang preparado natin sa pagtitil kay Muhammad. So, ginawa ang masjid na yun dahil ang plano nila ay masama sa sambayanan ng mga kamusliman. Alam ito ng Allah. Bumaba ang talata sa Quran na sinabi kay Propeta Muhammad nung sila ipabalik papunta galing sa Tabuk. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Taubah. Dito bumaba rin ang mga ayat sa Suratul Taubah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ mu'minin. Ya Muhammad, yaong sila na gumawa, nagplano ng masjid na para daw sa Allah, diraran, hindi mapanganib ito. Hindi totoo para sa Allah. Wa kufran, pagiging kufr ang kanilang ginagawa, taliwas sa turo mo at sa Islam, tafriqan bainal mu'minin, dahil para pagkawatak-watak ng mga Muslim. Mga kapatid, ang aral dito, kung may makikita tayo nga sa Islam, bawal kung sino ang isang grupo o sino yung nagkakampaign na umalis sa jamaa. Isa sa mga layunin nito ay para magkawatak-watak ang lahat ng mga kamusliman.
Dito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya ang iba sa mga sahaba. Si Malik ibn Dahas at si Mu'ayn al-Adi, sabi niya, kayo, grupo ninyo, sunugin niyo at sirain ang masjid na ito. May tanong. Pwede pala yun? Sunugin at sirain ang masjid? Bahay ng Allah? Bakit pwede? Bakit pwede? Kasi ginawa ni Propeta. Inutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tama? Anong aral? Ang aral doon, sumiya hada masjidud dirar li'annahu buniya liidrar wa laysa lil-ibadah. Tinawag itong na idrar o kapahamakan na masjid dahil ito ay ginawa dahil para sa kapahamakan at kagagawan ng pagpaplano sa lusubin at siraan ng mga kamusliman. So dahil sa iisa na sinasabing kabutihan na maski mabuti na ginawa na para may extra na masjid, pero kung ito naman ay ang kalalabasan niya ay kapahamakan ng sambayanan, sirain. Ano ang aral doon? Al-maslahatu muqaddam ala jalbil masalih. Ibig sabihin, kung ano yung makakasira, maski mabuti, dapat itong pigilan. Kasi masjid lang yan. Okay lang na masira yan. Kaysa sa patuloy yan naman nanatili, maraming mapipinsala. Yung sinabi kanina na ayat sa Quran, na nabanggit sa atin ni Sheikh Ali. Wala tulqu aydikum ila tahluka. Huwag ninyong, anong Tagalog na sinabi mo? Huwag ninyong ilagay ang inyong sarili sa kapahamakan. Correct. Unti-unti mong sinasaktan at pinapatay ang sarili mo. Sa Islam, la dirara, wala dirar. Hindi tayo magbibigay ng dulot ng kapahamakan at huwag tayo magpahamak. Huwag nyo kaming hamakin. Huwag nyo kaming sirain. Hindi namin kayo sisiraan. Walang siraan sa Islam. Kung anong paniniwala nyo, anong paniniwala na yun, ganun. Magkakasundo tayo o magkakasundo tayo. Basta wag lang panghimasukan ang bawat paniniwala ng bawat isa. After all, at the end of the day, ang Allah subhanahu wa ta'ala magsuhusga sa atin. So ito yung nangyari sa masjid na yun ay pinasira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito rin nangyari na kung saan may mga sahaba na 3 na sila ay hindi kinausap ng mga kamusliman hanggat umabot sa 50 araw. Bakit? Kasi may mga Muslim na nangako na gusto nilang pumunta kay Propeta Muhammad at sila ay lumaban, pero hindi sila natuloy. So ang akala ng mga kamusliman ay kasama sila sa mga munafik, nagtraidor, hanggang salita lang. Yaquluna bi alsinatim ma laysa fi qulubihim, sinasabi ng kanilang mga dila, pero hindi totoo sa kanilang mga puso. So akala ng mga ito, sila ay kasama doon sa mga tao na sila ay hindi totoo sa kanilang paniniwala. Dito, subhanallah, pinag-utos na hindi sila kakausapin sa loob ng 50 araw. Binoykot sila. Anong aral doon, mga kapatid? Sa Islam, pwede pala yun para bigyan ng aral at parusa sa mga taong nagtatraidor. Pero mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa kanila na sila ay maging mapayapa, maging tama, na hindi totoo kung ano yung iniisip nila na nagiging judgmental sila. Dahil walang nakakaalam kung ano ang nasa loobin ng puso ng tao. Dahil ang totoo, hindi sila natuloy, dahil totoo yung hindi nila pagkatuloy. Pero hinusgahan sila, at nagsuffer sila, nasaktan sila, nagdurusa sila sa ginagawa nila na anong pinaratang sa kanila na hindi naman katotohanan. Pero doon mismo, ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa kanila ng palaya na sila ay totoo sa kanila.
Kaya pag doon sa loob na yun, ay sila ay nanatili na naging kasamahan ni Propeta alayhi afdalu salatu wasalam. Napalaya sila, kinausap muli sila ng mga kamusliman, at ang mga Muslim na ito ay sina Hilal at sina Hiba at saka si Ibn Malik. Sila yung mga sahabi na nabigyan ng pagpapalaya na hindi sila dapat husgahan dahil totoo sa kanilang mga pananampalataya. Okay mga kapatid, yun yung tungkol sa ikasyam na taon. Ngayon, dito sa ikasampung taon ng Hijra, anong nangyari? Sa ikasampu ng taon ng Hijra, dito na naganap ang Khutbatu al-Wida. Ang farewell message ni Propeta. Dahil dito siya nag-Hajj. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay niya, isang beses lang siya nag-Hajj. At sa Islam, wajib tayo na mag-Hajj ng isang beses. Kung mag-Hajj ka ng 2, 3, hanggat kailan gusto mo, kaya mo, walang problema, magiging sunnah na lang sa'yo yun at may gantimpala ka doon. Pero ang pinaka-wajib, isang beses lang. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil dito na sa ikasampung taon ay lumalakas na yung mga kamusliman, dumami na yung mga kabail, yung mga tribo na pumapasok sa Islam at nag-decide siya na siya ay mag-Hajj. Nung natipon niya ang mga tao at nung sila ay nag-Hajj doon sa Mount Al-Uraina, sa ikawalo ng araw ng Dhul Hijjah, sa ikasyam na taon ng Hijra sa Mount Uraina, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumayo. Narinig ng lahat ng mga tao. Yung hindi nila naririnig na sa malayo, isinasabi sa kanila. Kasi siyempre wala pa yung microphone sa oras na yan. Kaya sinabi doon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Falhadiru yuballighu al-ghaib." Kung sino yung nandito, sabihin niya doon sa wala na nandito. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ba'da hamdallah wa annahu yu'minu billah wa hamidallahi subhanahu wa ta'ala, faqal ya ayyuhan nas, isma'u anni fa inni la adri hal alqakum ba'da ami hada fi syahri hada wa fi mawqifi hada." O sangkatauhan, o kayong mga tao na nandito ngayon sa Hajj, makinig kayo ng taimtim na mabuti sa aking mga sasabihin na yun. Dahil hindi ko alam kung sa susunod pa na taon, ako ay mananatili sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Pamamaalam, di ba? Naramdaman ni Propeta Muhammad, bro, hindi natin alam ang kamatayan natin sa eksaktong oras, sa eksaktong araw. Walang nakakaalam yan, maliban sa Allah. Pero minsan daw ang tao, nararamdaman nila na malapit na silang mamatay. Kaya pala minsan yung mga matatanda sa amin, Sheikh Ali, nararamdaman nila. Hindi nila alam kailan, pero alam nila na malapit na. Si Propeta Muhammad, ganun. At sa mga nauna. Kaya, kung kayo minsan, bro, na naisip niyo na malapit na kayong mamatay, maghanda-handa na tayo. Maghanda-handa na tayo. Wallahi, totoo yan. Wala nang balikan sa mundo. Samantalahin ang oras. Ha? Hindi, magpagbibigay ng aral, ako, kahapon, nung pauwi ako, sabi ko, yung pauwi na daily routine ko, na ginagawa ko, sabi ko, ano kaya ngayon mamatay ako? Which is pwede. Kasi hindi natin alam. Ang pwedeng mamatay yung malakas, walang sakit, bata, matanda. Pero pag oras na itinakda na mangyayari. Pero ang aral dun, bro, ay paghandaan natin ang sarili natin. Totoo yan, wallahi, paghandaan natin. Kaya habang malakas, habang may oras, habang kaya nyo pa na dumayo rito, bro, ganito yun eh. Bakit minsan,
sa buong buhay natin dito sa mundo, tignan natin sarili natin, ilan yung kabutihan na para sa Allah na nagagawa ko? Ilang oras, araw ako na nandito sa social media, ilan yung oras na naitingin ko para sa Allah? At ilan yung oras na nabaliwala ko na nasunod ko ang sarili ko? Ito yung pagmumuni-muni sa sarili, di ba? Kasi may oras na hindi mo na pwedeng gawin ang gusto mong gawin. Wala ng lakas, may sakit ka na, wala ng oras, wala ng pagkakataon. Kaya samantalahin, habang mayroon pa, habang may lakas, habang mayaman, habang bata pa, habang may oportunidad, gawin, bro. Dahil ang kahapon ay hindi mo na may babalik. Sasabihin mo na lang, kung may babalik ko lang. Hugot yun, Abdurrauf. Kung may babalik ko lang. Basta, ganyan pa yung salita mo. Sa dinamin ng gera na inatidan ng atid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit walang naiulat na siya ay mayroong nakatay? May isa sa hadith, Allahu alam, magandang tanong yan, gusto kong i-clarify yan. May isa na mayroon siyang napatay, na isa. Isa lang. Yung iba naman, wala naman daw. Pero, nagbigay sa akin yan ng reminder. I-research natin yan, kung sino nga ba sa mga kalaban sa Islam na napaslang ni Propeta Muhammad. May nag-glance ako noon na may napatay siya ng isa. Pero yung iba sabi nila, wala naman daw. Pero maganda yan. Matinding aralin yan at kaalaman. Sampung sahaba na laging nasa paligid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bago makalapit yung kalaban, sila yung susunod. Pinoprotektahan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maganda yan. Inshallah sa next na lecture natin, sasabihin natin, ang tungkol dyan sa issue na yan, may napatay ba siya, sino yung napatay niya, o wala siyang napatay, magandang informasyon yan at aralin sa Islam. Balikan natin yung khutbatul wida ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. O sangkatauhan, makinig kayo ng taimtim dahil baka hindi ko alam na ako ay makakasama pa ninyo sa taon na darating, sa lugar na ito, at sa panahon na ito. Ibig sabihin, bago mag-Hajj, sa next year, namatay na si Propeta. Kasi namatay siya sa Rabiul Awwal. Hajj, Muharram, Hajj, dumating ang 11 year, nung dumating sila sa Madina, dumating Muharram, Safar, Rabiul Awwal. So 3 months lang after. Tignan nyo, after ng Hajj ni Propeta Muhammad, ng Hajj niya, more or less 3 or 4 months, namatay na maalam na si Propeta Muhammad sa oras na nung siya ay nag-Hajj. So sabi niya, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada fi syahrikum hada wa fi biladikum hada. O kayo na mga tao, katotohanan ng inyong mga dugo at ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga reputasyon ay bawal. Bawal kitilin ang Muslim, ang kanyang kapwa Muslim, o Muslim na kahit sinong mga tao na hindi Muslim. Bawal pumatay, haram yan. Bawal sa inyo ang kayamanan na kukunin ninyo na hindi nyo pagmamayari. Bawal sa inyo na siraan ninyo ang dangal, reputasyon ng inyong kapwa-tao sa katulad ng paghaharam na pagbabawal sa inyo sa mga taon na ito, sa araw na ito, sa oras na tayo ay nag-Hajj, ipinagbabawal ang anumang mga ipinagbabawal sa katulad ng pagbabawal sa mga sinabi na nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mahaba ito mga kapatid, pero mashallah yung mga highlights na kukunin natin dito, nagbigay ng payo si Propeta sa mga kamusliman tungkol sa akida, tungkol sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. O sangkatauhan, alamin nyo na walang Diyos na dapat sambahin na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alamin ninyo na may pagtutuos,
May araw na lilipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katulad ng pagtitipon natin ngayon dito. Kaya huwag niyong pabayaan ang inyong sala, ang pagpapatira pa, ang inyong zakat. Mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan. Mag-hajj kayo kung sino yung kakayanin niya. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-iingatan ninyo si Satanas. Dahil si Satanas, si Iblis, ginawa ang lahat para lang siraan kayo. Hindi kayo kakayanin. Ngunit kakayanin kayo sa paunting-unti na bagay na sinusunod nyo siya. Unti-unti nasisira tayo sa pagsunod sa mga kaunti lamang na turo ni Satanas. Kaya ingatan ninyo ang kanyang mga yapak na ito'y masundan ninyo. Dahil kung bakit nangasira ang mga nauna ay dahil sa pagsunod kay Iblis at sa Satanas at pagsunod sa sarili. O sangkatauhan, kayo na mga kalalakihan, katotohanan, you have certain rights in regard to your women, and they also have certain rights over you. If they abide by your laws and they obey you, and for them has the right to be fed and clothed in kindness. Remember that you have taken them as a trust from Allah. So give their trust. Be good to them. Be kind to them because they are your partners and they are your helpers in life. What a romantic message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sana ganun lahat tayo sa ating mga asawa. Na o asawa ko, ikaw pala'y ipinagkatiwala sa akin ng Allah. Dapat kang mahalin. Dapat kang arugaan. Dahil ang pag-aruga at pagmamahal sa iyo ay isang uri ng pagsamba sa iyo. Pagsamba sa Allah. Ang pag-aruga at pagmamahal sa iyo ay ito ay uri ng pagsamba. Pero bakit tayo nag-aaway? Nga naman di ay, ambot sa inyong kinabuhi. Bakit hindi tayo magkasundo? Bakit tayo nag-aaway? Kasi may gusto ka, may gusto ako. Anong susi? Bottom line, sabor. Magtimpi ka. Gusto mo ng gadibala sa Allah? Magtimpi ka. Asawa mo madaldal? Magtimpi ka. Wala kang magawa. Anong gagawin mo? Tatahiin mo ang dila niya? O mag-asawa ka na lang ng pipi na hindi marunong magsalita. Tignan natin kung ano mangyayari. Alalahanin ninyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinangasawa ninyo ang mga babae dahil sila ay ipinagkatiwala sa inyo. At pag sila ay sumunod, hoy, mga sister, makinig kayo. Pag sila ay sumunod sa inyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naging masunurin ng inyong mga asawa ng mga kababaihan. Sister, wallahi kung gusto mo na mahalin ka ng iyong asawa, respetuhin ka ng iyong asawa, ibigay ang lahat ng gusto mo, sundin mo siya. Lalaki tayo, bro. Ang pinakaayaw natin, ang salbahe na suwail na asawa na hindi sumusunod sa anong gusto natin. Tinatanggalan mo ako ng pagkalalaki. Mayroon akong gagawin na dapat, ako ang dapat na malakas, ako yung dapat na mayroon, pero inaagawan mo ng papel ang asawa mo. O di ikaw na lang kaya ang umakyat dyan sa gawain ko. Dahil lahat pinapakialaman mo, pinapasukan mo. Ha? Ganun din, ikaw na lalaki. Ang bahay, babae. Ang may alam, anong kailangan, anong dapat, ipinapasukan mo pa. Alam mo, misis, ito dapat gawin. Sasabihin sa'yo ng misis mo, parang baliktad. Ikaw na lang magpalda. Sige, bro, intindihin ng bawat isa. Ano yung rule? Ano yung dapat sa'yo? Oo, pwede ka magbigay ng payo. Oo, pwede ka magbigay ng payo sa asawa mo. At ikaw din asawa, pwede ka rin magbigay ng payo sa iyong asawa. Pero huwag yung panghimasukan lagi na lagi kang nagiging epal. Mahirap yun. Hindi kayo magkakasundo. So,
Ang pinaka-bottom line dyan, pero mga kapatid, may hindi ako nakakalimutan na salita na, when man learns to understand, he will learn to love. And when his love is understood, there will be peace. Totoo. Di ba? Pag ang tao ay nakaintindi ng pag-unawa, naunawaan mo ang asawa mo. Madaldal siya, marami siyang gusto, hindi mo gusto yung ugali niya, pero naintindihan mo siya. Dahil sa pag-intindi mo na ganun siya na tinanggap mo, mamahalin mo siya. Pag minahal mo ang tao, walay sabok, walay problema, kasi mahal mo. Di ba bro? Pag mahal mo, walay sabok, walay problema. Meron kasabihan ng mga Arabo na, وَأَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ أَيْبٍ كَلِيلَةٍ وَلَكِنَ أَيْنَ سُخْتِ تُبْدِئُ الْمَسَاوِيَةِ. Ang mata na nagmamahal, kahit mali ang ginagawa ng taong minamahal niya, sarado ano yung mga mali niya. Pero pag hindi mo mahal, maski anong mabuti ang ginagawa niya, hindi mo ma-appreciate. Hindi mo pa gusto. Malis ka nga doon. Maski sinasabi ng mga tao, ang bait niya, ang ganda na ginagawa ng anak mo, asawa mo, ganito, kaibigan mo. Hindi mo mahal eh. So, hindi mo pwedeng pilitin. Wala mga kapatid, ang pagmamahal, gift from Allah. Hindi yan basta na lang na, uy, mahalin mo to, kaasawa mo, natututunan yan. Gift, regalo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kayo na mga kalalakihan, pag sila ay sumunod sa inyo, sila ay karapatin nila sa inyo. Nabihisan ninyo sila. Pakainin nyo sila. Respetuhin at alagaan nyo sila dahil sila yung katuwang ninyo sa buhay at kasama nyo habang buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, kung sinong gusto niya maging asawa niya, ang asawa niya sa araw ng paghukom, yung pa rin asawa niya dito sa mundo. Sino sa inyo ang gusto niya na yung asawa niya dito sa mundo ay yun pa rin ang maging asawa niya sa araw ng paghukom? Itaas ang kamay. Oy, dasan yung iba pa tayo magtaas? Isa daw. Ha? Ako rin. Wallahi bro, magiging reyna. Magiging reyna ang asawa mo. Sabihin mo yan, ikaw, asawa ko, magpakabuti ka. Ibahin mo na yung mga bagay na ayaw ko. Kasi, inshallah, kung tanggapin ako ng Allah sa paraiso, unang hilingin ko sa Allah, ya Allah, nasaan yung asawa ko sa mundo? Allahu Akbar, mashallah. True love. Hindi mamatay-matay. At ito yung mga huling abili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, oras na pala na kaya mag-aadan na. Ano nang mangyayari kay Muad bin Jabal? Inshallah, kukunin natin yan sa next week. At yung mga ibang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum wa juzitum khairan, kataballahu ajrakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.